sa live na ba tayo, mga kapatid? Number na. Wait lang na, mag-iintay. Wait lang po. Okay na, Joy? Yes. Sige po, we can start na. Magandang gabi po sa ating lahat. Dito na po tayo, mga kapatid. Kunti na naman tayo. Wala pa po tayong gabi. Magandang gabi po sa ating lahat. Amen. Sa paumpisa po ay wala pa tayong napipili dito sa sa songbook natin. Pero pwede pong 219. 219 ang madali lang ang chords dito, Joy. BGB lang. Sweet Hour of Prayer. 219. 9. Sweet Hour of Prayer. 219. Masyadong mataas yan. 1 and 3 lang po. Masyado nang mahaba. Kahit 1 lang nga, pwede na. Oo. 219. Dahil ngayon po ay araw ng pananalangin, kaya maganda itong ating awitin na Sweet Hour of Prayer. D. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, that calls me from a world of care and bids me at my Maker's throne. Let all my needs and wants be known. In seasons of distress and grief, my soul has often found relief, and oft escape the tempter's snare by your return, sweet hour of prayer. Sige, itono mo nga, Joy. Sige, yung pangatlo kong stanza. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, whose wings shall not petition bear, unto one whose truth and faithfulness engage the waiting soul to bless. And since I read to seek God's face, believe God's word and trust God's grace, I lost away my every care and wait for you, sweet hour of prayer. Tayo po ay pangungunahan sa panalangin ng ating kapatid na Sister B. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa buong maghapon na kalakasan ng iyong Panginoon. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, na kami ay nandito nagtitipon para sa
midweek prayer meeting, Panginoon. Sa mga papunta pa rito, Panginoon, gabayan po sila, Panginoon, na makarating ng maayos, sa mga nasa mga biyahe ngayon, Panginoon, nagaling sa trabaho, pauwi sa kanilang mga tahanan, Lord. Sana makarating sila ng maayos. At ang mga salita namin maririnig ngayon, Panginoon, na ito ay magiging pagkain ng aming mga espiritu sa bawat oras na kami. Ito ang dalangin sa pangalan ng Jesus. Okay. So, bago po tayo dumako sa ating maiksing Bible sharing, baka po kayo ay merong ipagpapasalamat sa ating Panginoon. So, ganyan na lang, ikot na lang tayo. Konti lang naman tayo So, may 1 or 2 na ipagpapasalamat niya sa Panginoon. Sister Joy. Nagpapasalamat po ako dahil ngayong araw na ito, ligtas po ako. Walang nangyari sa akin buong maghapon. Pasalamat ako sa Panginoon sa linggong ito dahil sa yung pagod at puyat, malakas pa rin ako. Energetic pa rin, kahit palagi inaantok. Nakakaranas pa rin ng kalakasan ng katawan, walang panghihina. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon. Sabagay palagi ko sa ginagawa araw-araw, sa ako, ang mga biyayang bigay niya sa akin, sa aming pamilya, sa mga pagbabantay niya sa amin araw-araw, malayo kami sa mga distressya, sa sakit. Lahat na yun ay talagang lubos ako sa kanya. Palagi lang lahat ng mga pangailangan namin ay binibigay niya. Salamat ako sa Panginoon dahil sa inuuna sa kalusugan ko at sa kalakasan. Salamat din sa Diyos sa mga isa atin nandito sa pag-aaral ng banal na salita niya, pagtipon. Saka pangatlo, natatapos lang natin na anniversary. Talagang karamdam tayo ng pagod, pero okay lang yun kasi para naman sa Panginoon yan na ating ginagawa. Mas natabawi naman tayo. Ako, pagdating pa tayo, tulog. Nakabawi din ako sa pagod. Kaya salamat sa Panginoon. Oh. Thank you po. Next. Ako rin nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa pagsubok na ibinigay niya sa amin, sa kay Ginapi, nagkaroon ng bulutong, at sa asawa ko ng Lunis, nagkaroon ng lagnat, nanginig. Nagpapasalamat ako at medyo okay na rin sa silang dalawa. Malakas ang panginginig ng asawa ko at saka yung mukha ng Ginapi, lahat nagkaroon ng peklat. Kasi parang yung bulutong ba, ang lalaki. Oo, ang lalaki ng Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa pagsubok niya, dahil din niya yung kagalingan ng aming pangangatawan. Maraming salamat sa Panginoon. Salamat po. Amen. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa gabay at kaligtasan niya sa akin sa pagpupunta rito at sa hanggang sa pauwi. Kasama na rito ang buong pamilya ko. Salamat Panginoon.
Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pagkakataong ito at binigyan nila naman ako ng time na maka-attend, makapunta rito sa atin na simbahan. Kung naman ay magkaroon tayo ng prayer meeting at mailapit sa Kanya ano man ang ating mga prayer requests. At salamat sa Lord kasi ang mga anak ko lumalabas din ang bahay araw-araw. Kaya malaking bagay, Lord, yung mga pag-iingat na ibinibigay mo sa kanila. At yun nga po, wala pong may sakit. Now, ang hiling ko lang din po, nagpapasalamat ako at mabuti na lang si Kuya Biko marunong magbigay ng pinangin. Ganun pa man, ang habol ko din, yung bang ganito, get together tayo, sharing, o ano man ang maibibigay na tulong, talagang magtulungan tayo. Kasi alam ng Lord kung ano ang mabuti para sa atin. Yun lang po. Salamat po. Ako naman po, pinagpapasalamat ko na kahit tayo ay nahirapan sa mga paghahanda natin sa anniversary, na iraos naman natin ang ating 80th anniversary, no? Oo, nahirapan in the sense na maraming busy, no? At kagaya ni Ate Venus, madaling araw na siya nakakatulog. Hindi na nakatulog. Oo, tayo namang iba dito, yung paglilinis ni Kuya Tomas, ni Kuya Rico, maraming salamat po sa inyo. Kasi malaking bagay po yan na may mga tao talagang nag-o-overtime para maging maayos po ang ating anibersaryo. No? At saka, syempre, sa ating lahat, salamat po Panginoon dahil umabot na tayo ng 80 anyos. No? At sana ay dumating pa ang maraming taon. Kung baga sa tao, 80, matanda na yun, ano? Oo, 80. Matanda na. Senior citizen, mahigit pa. Pero tayo po ay nagpapasalamat kay Lord. Sana ako, ang vision ko sa simbahan natin, sana meron tayong pang third floor. Kasi yung mga estudyante ni Ate Joy sa Sunday School, dumadami na din, di ba? At saka magkakaroon pa po tayo ng Vacation Church School. Ngayong, kailan Joy ang ating VCS? June 17 to 22. Kaya yung mga apo ninyo, yung mga kapitbahay po ninyo may mga bata, pakisabihan na po na tayo po ay magkakaroon ng Daily Vacation Church School June 17. Okay po? Salamat po. Siyempre po nagpapasalamat po sa good health ng bawat isa. Sa family members po, walang nagkakasakit, walang inaatake, ganyan. At syempre po salamat dahil ngayon po magkakasama tayo dito at nagba-Bible ay prayer meeting po tayo. At syempre, nakapagpahinga din po today kasi walang pasok. Yun po. Yes, oo, holiday pala ngayon. Kaya walang pasok yung mga nag-opisina, mga estudyante. Elder Joey, kayo na po ang last. Siyempre, nagpapasalamat tayo sa buhay na patuloy natin ibigay pinagkakalob ng Panginoon. Tapos yung sakit ko naman, from time to time nandiyan, pero tuloy-tuloy pa rin yung medicine pagka medyo ano siya, may pangalan na mag-tremor. Parang nasa oras naman no? Kumbaga, pag nandiyan naman yung gamot, nasa tuloy-tuloy, nasa tamang oras, okay naman siya nag-subside naman siya. Ang isang malaking pagpapasalamat ko ngayon lang kasi kagagaling namin dito sa optometrist. Kasi nung nilagay sa akin mo sa testing, diyan feeling ko parang malabo nga. Nung ginawa nung optometrist, pinasa, ay habang tumataas, lalong yung malabo. So baka natanong sa akin, natanong yung dito problem. Hindi, sa lakad-lakad,
Tapos nung final na, sabi niya, mukhang baga yung mataas, wala na silang mas, isang lamin eh, wala na silang available na lens, mabili na lang eh. Na pag wala pa yun, astigmatism na, parang gano'n. Pero nung bigla, nung tinanggal naman niya, tignan ko mo yung malayo, no? Sige, nabasa ko kahit malayo. So hindi problema yung malayo. Ang problema lang pala talaga yung reading. Kasi pag malayo, nababasa ko pa. So walang problema sa astigmatism na sinasabi niya. Hindi tumaas. Actually, meron konting, pero curable, konti lang ang increase. So yun ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon dahil parang siya yung ilago ng talagang nag-intervene siya. Kasi nung inalis ko na pareho, inalis ko siya namin, bigla nawala yung siya, yung binabasa kong malayo. Naging palinaw sa amin lahat yung mga letra. So yun, salamat sa Panginoon dahil siya yung nag-intervene para makita ko yung parang hindi daw malayo. Kasi pag baka ako napagawin sa akin. Sabagay, mga baguhong kasi anyway, yun na lang. So, nililisin na lang dati. Papalitan na kasi marami ng dumis eh. Kumbaga kaya malabo lang pala. Kaya maraming dumis. Pero medyo yung tumaas ang konti, yung reading. Yun ang medyo okay na. Maayos na. Yun, salamat sa Panginoon. Thank you. Talagang iba na pag nagkakaedad eh, no? Talagang lumalabo na yung mata. At nagbabago ang grado. Kasi minsan akala mo, yung pa yung grado, yung pala tumaas na ang grado ng mata mo. Kaya kayo mga bata pa, ha? Ingatan niyo yung mata niyo. Oo. So maraming salamat po, Panginoon, sa mga biyaya lahat na binibigay mo sa amin. Thank you very much. Ngayon naman po ay ating pakinggan ang maiksing pagbubulay-bulay. Actually, sabi ni Joy, dapat ako po ngayong gabi ang magbibigay ng short message. Pero si Kuya, ano pangalan nito? Kuya Fredo, sorry si Kuya Fredo ay babawi daw siya. Kaya naghanda po siya ngayon na message ngayong gabi. So Kuya Fredo, siya po ang ating leader ngayong gabi. Salamat, Ate Grace. Talagang babawi ako kasi nawalan niya ako ng cellphone. Pero wala akong intention na magbintang dito kasi masama ako sa suggestion . Pero naipinawanan naman sa akin yung kapatid na Rico na nilagay ko raw doon sa bag ko. Kasi nagmamadali ako ng gabing yun. Kasi nag-uulan na nga . Alam mo naman, ganun na talaga ang galit ko. Pag nakakain na ako, lumalayas na. So nakuha ba ninyo ulit? Hindi na po, naka-ayos na po sa CCTV, wala po . Pero nung time na yung gabing Biyernes ng night na yun, binigyan ako ni Ate Flory ng gulay, yung pechay bagyo. Alam ko, kinuha ko yung cellphone ko doon sa bag at pinatong ko doon sa gilid bago ko nilagay kasi baka mamaya masira yung cellphone. Yun ang alam ko. Yun lang talaga. Tapos ang pagdating, wala na yung gamit ko. Bagong-bago na naka-provided din the Lord yun. Talagang gano'n. Kaya magpo-produce ulit. Yan ganyan, kagaya na sinabi mo, baka tumatanda na talaga tayo. Napakabili kayo ulit ng bago. Ay, salamat sa Diyos. Sige po. Tumatanda na talaga si Fredo. Sige po, sa unang natin, magpasalamat mo tayo. Panginoon, salamat po sa gabing ito at nakatipot kayo kaming magkakapatid at sama-sama makapag-aral at pangaral ang inyong mga salita, Panginoon, upang aming ito'y pamumuhay. Dahil ang pangalan ninyo, ang aming salita, ang pangalan ninyo, at ang inyong salita, ang aming kalakasan, at sa gabing ito, gabayan po ninyo
At ang mga hindi nakarating sa gabi ito, ang gabayan po ninyo at ingatan po sila. Sa pangalan ni Jesus, ang ating Panginoon. Amen. Sige po. Ako, short stories lang ito. Bago lang tayo. Kasi ito sa Marcos 4, bilang 26 hanggang 32. Marcos 4, 26 hanggang 32. Marcos 4, Opo, 26 hanggang 32. 26 to 30. Yes. Okay na po. Yes po. Sinabi pa ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay may tutulad sa isang taong naghahasi ng binhi sa bukid. Natutulog siya kung gabi at babangon kung araw. Samantalang ang binhi ay tumutubo at lumalago, ngunit hindi alam ng maghahasi kung papaano. Ang lupa ay nagpapasikol, bunga ng mga pananim. Uusbong mo na ito at lumilitaw, saka ang tangkay pagkatapos nahihitik na ito sa butil. Kapag inog na ang mga butil, agad itong ginagapos ng taong nag-aasik sapagkat panahon na itong Saan po natin maihambing ang kaharian ng Diyos? Anong talinaga ang gagamitin natin upang may larawan? Ang katulad nito, ang butil ng mustasa na siyang pinakamaliit na binhi sa lahat. Ngunit kung ito'y tinanim, ito'y lumalaki, lumalago at nagiging pinakamalaki sa lahat ng tanim. Kahit ito'y nagkakasama. Sa aking tugon naman, ang ibig sabihin sa karya ang binhi ay ang pag-ibig ng Diyos, ang butil ay ang kanyang kabutihan. Marami ang nagawang kabutihan ng Diyos sa atin. Nagpakasakit siya sa atin upang siya ay nagkatawang-tawa at tubusin tayo sa ating mga kasalanan, na sana tayo ang pinapapako sa krus, na tayo ang nagkasala. At ang bigyan niya tayo ng sapat na pagkain sa araw-araw. At higit sa lahat, gabay niya sa atin ang ligtas tayo sa lahat ng kapamakan. Lumalago ito dahil hindi alam ng nag-aasik na ang binhi ay kabutihan, nabubunga at hitik sa pagpapala na may mabuting gawa. Kung magandang iyong itinanim, maganda rin ang babalik sa iyo. Halimbawa, nakatulong ka sa taong nangangailangan, tulungan mo, pagpalain ka ng Diyos dahil sa mabuti mong ginawa. Kung natanggap mo ng Panginoon sa buhay mo, babaguhin niya ang pinakaharap mong buhay. Ang binhi, iyan ang pag-ibig niya sa tao. At ang buti na yan, nagawa niya yung kabutihan. May ihambing niya ang karihan ng Diyos. Iyon ang talinhaga para sa akin. Ang butil ng palay, our example yan ang butil ng palay, yan isasabog ito at pagkatapos uusbog ito na parang damo. Iyon, isa-isa itatanim, yan yung bukil. Kapag dumating na ang panahon, naninilaw yun, ang panahon upang gapasin at pakinabangan maraming tao. Sa paraan ng kakaroon ng pagpapala at yun ang galing sa iyo. Sa pagkakataon yun, dadaan tayo dadami tayo parang ibon at karami sa kanila ay nakatanggap na sa Diyos at ang simbahan na siya pamumugaran ng kanyang nilalang para sumamba sa Kanya. Iyan ang daan para manatili tayo sa Kanyang pangalan at kapangyarihan. Salamat po sa
Doon na lang po. Yung katanungan, paano mo yung iambing ang karya ng Diyos sa tao nag-aasik ng bunhi, binhi sa kanyang bukid? At ang pangalawa, anong talinaga ang iyong gagamitin upang gamitin ito? Ang pangatlo, anong kabutihan ang nagawa mo sa iyong kapwa at anong pagpapala ang iyong natanggap sa Diyos? Yun lang po. Salamat po. Hinahanap ni Ate Sophie saan daw. Ate Sophie, yung pong shinare ni kapatid ay tungkol po sa binhi, no? Na may isang tao na naghasik siya ng binhi. At saan napunta yung seed, yung binhi? Saan napunta? Saan tumubo? Sa mga bato-bato. Tapos, meron isa sa lupa, sa matabang lupa. Oo. So, ibig sabihin, sa shinare po ni Kuya Fredo, yung tao na nagtanim ng buto, no? At naipunta sa iba't ibang uri ng lupa, may mga tumubo, merong hindi. Una, yung hinasik niya sa bato. Sa palagay ba ninyo, tutubo ng maayos po yun kung sa bato? Hindi. Oo. Yung isa naman na binhi ay itinanim niya sa magbuhangin. Di ba may buhangin pa doon? Saan? Hindi rin po pwede. So, nung tinanim niya, yung isa nung hinasik niya, ay sa matabang lupa, yun ang tumubo ng maganda. Umusbong. Ang tanong ni Kuya Fredo, base po dun sa kwentong yun, paano po natin maihahambing sa buhay natin ngayon yung pagtatanim na yun ng buto sa iba't ibang klase ng lupa? Siguro ako po, personally, yung sinasabi kong lupa, iba't ibang puso ng tao yun. So, Elder Flory, ano po ang masasabi po ninyo? Ano po, gaya po ng sinabi nyo, yung lupa ay tumatayo sa puso ng tao yun. Ayun ay nagsisignify sa puso ng tao. Kung ang binhi ay ang salita ng Diyos din. Ang salita ng Diyos ay itinanim mo sa taong bukas ang puso, ang pag-iisip, at maganda yung kanyang pagtanggap. Ang kanyang puso ay talagang nakatuon sa Panginoon. Siyempre, ang salita ng Diyos ay tutubo ito at maipapahayag sa mga tao nasa kanyang kapaligiran, sa kanyang tahanan, at mismo sa kanyang buhay. Kasi siya ay modelo eh. Nakikita po ang salita ng Diyos sa kanyang buhay. Pero yung sinasabi nga na tumubo sa buhanginan at tumubo sa batuhan, talagang hindi po yun uusbo kasi yung mabato, matigas na puso yun eh. Parang matigas na puso. Kahit makarinig siya ng salita ng Diyos, parang wala, passive lang. Hindi niya na isa sa puso ang salita ng Diyos na napaka-importante sa buhay ng isang tao. Yung sand naman, parang ano yun eh, yung mga taong pag nadapuan lang ng problema, na kahit nakarinig na siya ng salita ng Diyos, parang mabuhay yung kanyang pananampalataya. Kahit na nakarinig na siya, marami na siyang anong salita ng Panginoon, narinig niya, nakikita niya through experience, parang wala lang. Pag nadapuan na siya ng mga problema at mga suliranin, takot sa buhay, mga iba't ibang mga kalamidad, ito ay nawawala. Kaya dapat, bilang Kristiyano, yun nga, dapat tayo ay tumayo tayo bilang isang puso na may matabang, bilang isang lupa na may kumbaga very fertilized, yung ano tawag doon? Fertile land, parang yung puso natin, para ito ay ang mga salitang ating naririnig ay umusbong at maipahayag natin sa napakalawak ng mundo na ating ginanaluhan.
paliwanag. Meron pa po ba kayong gustong i-share sa narinig natin ngayong gabi? Maganda yung shinare ni Kuya Fredo, ano? Ano pa yung una, yun yung unang tanong. Ano pa yung pangalawang tanong po? Sa pangalawang katanungan po, anong talinaga at anong gagawin mo? Diba parang anong talinaga ang pakikita mo at paano ba ito gawin? Ganon. Oo. Doon sa example nga, o yung talinagang yun, sabi nga natin, hindi tutubo ang isang halaman kung ang lupa ay puro bato o ang lupa ay buhanginan. Talagang dapat sa matabang lupa. Kaya alam niyo yung mga magsasaka, hindi nga lang basta yung nagtatanim eh. Talagang tinitingnan nila kung maayos pa yung lupa, mataba pa yung lupa, wala bang mga hayop na kakain ng palay. Kasi kahit na tumubo na ang lupa, ang palay, kung may mga hayop namang sisira doon sa halaman, hindi rin yung tutubo at hindi magbubunga. Kasi may naninira, no? Ano pa? Pag tayo ay dumadaan yung mga bagyo, kalamidad, makakatubo ba tayo ng halaman? Kahit anong uri ng halaman. Hindi lang palay, hindi. Yung pong mga kalamidad, yung palay, no? Tayo yun eh. Tayo yung mga mananampalataya sa Diyos. Tayo yung binhi. Na minsan, hindi natin alam kung saan tayo napupunta. Tayo ba ay mapupunta sa isang matabang lupa? O maliligaw tayo ng landas? Kaya para tayong mapupunta sa lupa na mabato. Ang bato o buhangin, ito yung mga problema po natin. Ibig sabihin, dumadaan talaga ang tao sa mga pagsubok. Pero ang salita ng Diyos ang siyang nagbibigay ng lakas sa atin. Kasi hindi naman natin maiwasan. Dumadating talaga ang problema, parang pinagyo nun. Pag dumating na ang sakit, sabi nga ni Kuya Rico, may mga sakit ang kanyang mag-anak, no? Pero salamat sa Diyos, gumaling, no? Pag talaga may sakit, yan ang mayroong kalaban natin eh. Kahit anong yaman mo, kung ikaw naman ay may sakit, wala yun. Hindi na baling wala tayong pera, ano, Ate Sophie? Basta malusog lang tayo. Kaysa naman, Ate Rosie, marami kang ng pera, napunta naman sa ospital lahat ang pera mo at sa gamot. At nakaratay ka pa sa sakit. Eh, hindi na baling wala akong pera. Ha, Joy? Huwag lang may sakit. Kaya ang kalusugan ay kayamanan. Diba? Health is wealth. Totoo po yan. Yes, ano pa po yung pangatlong last katanungan po yan? Nasagot po ba yung tanong natin? Opo, sige po, salamat sa'yo. Ang pangatlo ay anong naitulong mo sa iyong kapwa at anong pagpapala ang binigay sa iyo ng Panginoon? Ayun. Ano ang naitulong mo bilang ikaw, tinaniman ka ng Panginoong Diyos at ikaw ay tumutubo, lumalago. Ibig sabihin, pag lumalago, may buhay. At pag may buhay, may aksyon, gumagalaw, kumikilos. Wala nang buhay na nakaganyan lang. Diba? May buhay pang gano'n, may buhay pang nakaganyan lang. Dapat gumagalaw ka. Hindi ka lang gumagalaw, dapat meron ka pang pagkilos na magiging produktibo. Ha? Kaya tayo binigyan ng buhay ng Panginoon para gamitin natin ang ating buhay at oras ng produktibo. Productivity. Ayan, ha? Buhay ka nga, nakaganyan ka lang maghapon. Sa palagay mo, may mangyayari sa buhay mo? Ha, mga kapatid? Paano ka kakain kung hindi ka kikilos? Hindi ka man lang magluluto? Ha? Ay kailangan kumilos ka para makakain ka. At para makabili ka naman ng pagkain, kailangan magtrabaho ka.
makabili sa mahal ngayon ng gamot. Diba? Sa mahal ngayon ng gamot, kailangan talaga meron kang pambili. Ngayon ang tanong ni Kuya Fredo, paano mo gagamitin ang iyong lakas upang maglingkod sa Panginoong Diyos? Tingnan mo naman si Ate Sophie, senior citizen na, nandito pa rin, galing pa ng buting yan. Si Ate Sandra, senior citizen. Si Ate Rosie, senior citizen. Ako, kandidato na, maging senior citizen. Si Ate Flory, senior. Aba, I'll be proud. Si Kuya Fredo na ating speaker ngayon, senior citizen na. No comment, ayaw sabihin ng edad. Pero, tingnan mo naman malakas pa. Salamat sa Diyos. No? Balikan natin yung tanong ni Kuya Fredo. Paano mo ipapasamuhay ang mga salita ng Diyos? Kasi tinaniman ka na Kaya itong pag-aaral natin ng Biblia, hindi lang ito basta tayo nag-aaral, mga kapatid. Ito ay para tayong laging dinidiligan. Kasi ang halaman, pag hindi dinidiligan, mamamatay. Kaya kailangan lagi tayo nagbabasa ng Biblia para tayo ay tumubo at lumago bilang isang halaman. At tanong, ano ang challenge para tayo ay lumago? Ate Rosie, may sagot agad. Una sa akin, para tayo lalago. Kahit lang sa pagbasa natin ng Bible, una ginagawa natin, mag-pray mo natin sa Panginoon. Diyan mga sa kanta, read your Bible, pray every day, pray every day, read your Bible, pray every day, and you grow, and you grow, and you grow. Read your Bible, pray every day, and you grow. So kahit anong bagay ang ating aksyon, kung walang pakialam ang Diyos, wala tayong magagawa. So, isa sa buhay natin, kasama ang Diyos, ang salita niya, para lumago rin tayo. Para ipamahagi natin ang ating pagpapala na hindi lang pera ang pagpapala, kundi ang wisdom na galing sa Panginoon, hingin natin. Kaya yun ang ating gagamitin sa pagpamahagi ng salita ng Diyos. Palaganap natin ang kanyang mga salita para tayo naman ay tutubo. Kung sa laman pa, mayroong sipil na pag ipamahagi natin yun, itanim na niya naman, kundi lumalago, magbunga. Ayon lang sa akin. Salamat sa Diyos. Salamat po. Ang tanong, Ate Rosie, paano mo masasabi na ikaw ay lumalago? Kasi sabi mo, magbasa tayo sa Bible, manalangin tayo sa Diyos, manalig tayo sa Panginoon. Paano mo masasabi na ikaw ay lumalago bilang isang Kristiyano? Yan ang tanong. Sister Venus. Hindi lang naman kasi sa pagbabasa ng Biblia lalago tayo. Kasi sabihin natin, basa tayo ng basa ng Biblia, hindi naman natin sinasa puso, gawa tayo ng gawa, wala naman sa gawa. Kailangan, binabasa natin ang laman ng Biblia, kailangan isa puso natin, isa isip natin, ipanaganap natin, kumilos tayo kung ano ang binibigay sa iyo ng Panginoon na anong tawag nito? Talento. Halimbawa, binigyan ka niyang talento na kumanta. O di siyempre, ipakita mo yun. O binigyan ka niya ng talento na yung mag-serve. Gawin mo, hindi yung palagi na lang tayo nagsasalita na mananampalataya, pero hindi naman natin ginagawa. Dapat
nanampalataya tayo sa may gawa. Kasi, ganun yun eh. Nagpapakita tayo dito sa simbahan, nagsisimba tayo, handyan lang nakaupo. Wala naman tayong ginagawa. Paano mo pinapakita sa Panginoon ang iyong pananampalataya? Paano niyo mo ginamit ang ibinigay niya sa iyong talento? Yun bang, kasi tayo, lahat naman tayo, mayroon tayong mga ano eh, yung mga trabaho, mga busy. Pero kung talagang tapat yung pananampalataya mo sa Panginoon, magbibigay talaga tayo ng oras. Hindi yung pupunta ka lang sa simbahan, pupunta tayo makikinig. Yung, kung mayroon kang kaalaman, i-share mo rin. Hindi yung, ano ko kasi nahihiya ako, baka hindi. Subukan mo, kung hindi ka pakinggan, wala tayong magawa. Basta, huwag ka nang matakot na ihayag yung kaalaman mo kasi ang Panginoon alam naman niya kung ito ba ay para sa iyo. Talagang i-bless ka niya. Malalaman mo yun eh. Pansinin mo lahat ang mangyayari sa buhay mo. Yun na yun. Okay. Salamat po. So, talagang dapat talagang gamitin natin ang binigay sa ating talento ng Panginoon. Sorry, Elder Flora. Brother Fredo, basahin mo yung katanungan mo, yung pangatlo. Ang pangatlo? Anong pagpapala? Basahin mo. Anong naitulong mo sa iyong kapwa? At anong pagpapala ang binigay sa iyo ng Panginoon? Opo. Siguro naman po, yung mga naitulong, alam na po ng Panginoon yon. At sa sarili mo, alam mo rin, pero hindi na natin dapat yun ba yun eh. Alam ng Panginoon ang ating mga nagawa para sa ating mga kapatid. Pero yung pagpapala po na sinasabi nyo, ako sa buhay ko, ang pagpapala na masasabi ko binigay ng Panginoon ay ang laging pagliligtas niya sa buhay ko. Ang dami na po kasi yung sinasabi ni near-death experience, kung talagang aanoyin mo yon, maiiyak ka talaga eh. Kasi simula pa ng pagkabata ko, dami ko ng mga karanasan na halos buhay ko na ang katumbas. Mga nabago ang ulo, muntik na masagasaan, muntik na ako mabulag, pag nadulas ka, talagang hindi mo alam kung ano mauna, ulo ba o kung yung mga buto mo dyan. At napakaraming yun nga, kaligtasan, yung sinasabing mga pagpapala na binibigay ng Panginoon Diyos. Kaligtasan, maiiyak ka talaga eh, kung talagang babaybayin mo yung buhay mo noon hanggang ngayon. At saka, yun nga po, pag ako nagkakasakit po, ayan, nagkakasakit lang ako, pero pagkalipas ng mga ilang araw po, nawawala. Dahil yun yung mga pagpapala na sa puso ko, yun po ang binibigay ng Panginoon sa akin. Dahil wala naman po akong sapat na kakayahan para bibili tayo ng maraming gamot. Yun nga po. Kaya, ang Panginoon lang mo ang inaasahan ko. Kaya, yun po ang pagpapala na masasabi kong bigay ng Panginoon out of the goodness din na pinapakita mo sa iyong kapwa. Salamat sa Diyos. Pero yung sinabi mo, tama po yun. Pero, kasama yan sa mga gawa ng Panginoon eh. Yari, nakatulong ka. May mga taong humingi ng tulong sa iyo na kailangan ng pera. Kailangan po bang tikisin yung tao na yun kung marami ka namang pera? Ang Diyos, ang naawa sa kapwa, ay pinanguutang ng Panginoon. Yun lang po. Salamat po. Salamat po. Okay na. Hindi, gusto ko lang bigyan ng emphasis yung pagpapalago sa bibig. Kasi yun nga, sabi natin, hindi lalago yung bibig kung walang sustansya. No? Sinabi na rin kanina na ang sustansya na yan ay yung salita ng Diyos. Ibig sabihin, ang pinaka-importante magbibigay sa atin ng sustansya na yan para tayo lumago sa ating pananampalataya, sa ating pagkilos, ay ang salita ng Panginoon. At yan, wala ibang, hindi yan nakikita sa pader. Nakikita yan sa banal na kasulatan. Bawat salita na nandyan, mahalaga yan. At kahit isang sentence niya, kahit isang salita dyan, mahalaga. Hindi dapat kinakaligtaan na yung banal na salita. Kung baga may ibang tao kayo nakikita dyan, mabuti, mabait, hindi tayo maliligtas dyan.
lahat ng tao pwede maging mabuti. Ang gobyerno nga, lagi nagbibigay ng tulong eh. Pero maliligtas pa tayo sa tulong ng hindi. Yung mga mayayaman na napakayaman, kahit wala sila sa gobyerno, mga may-ari ng factory na yan, nagbibigay sila ng trabaho, pero maliligtas pa tayo sa kanila, hindi. Saan tayo maliligtas? Kahit ikaw lang mag-isa, maliligtas ka kung nagbabasa ka ng Biblia at kung laman ng Biblia, isinasakatuparan mo. Kasi hindi pwedeng, mabuti ito, sa kapatulog mo, sabay na tayo dahil okay ka. Hindi ganoon. Kailangan alam mo yung banal na salita para alam mo na tama yung lalakaran mo, hindi yung mabuting tao na kilala mo, sasamahan mo na. Hindi ganoon. Kailangan laging ang nakaano sa'yo, ang ginagawa mo lagi, ng banal na salita. Kasi halimbawa, katulad nga yung sinabi natin ng mga nakaraan, di ba? Nagkaroon ng pandemya, may mga namimigay ng mga pagkain. Hanggang doon lang ang pagkakilala sa kanila ng mga tao, magpasalamat. Pero hanggang doon lang, sinabi pa ng na yan ay galing sa salita ng Diyos, na yan ang Panginoon sa Kristo, nagpo-provide ng lahat ng yan. Sinasabi mo ng mga barangay, ito, dahil may tulong may pera nakalaan para dyan sa pagtulong na yan. Kahit naman yung pera ng mga gobyerno, galing din sa Panginoon yan, lahat yan pag-aari ng Panginoon. Lahat yan, makikita natin sa Bible yan. At wala lahat yan, kung walang nilikha muna ang Panginoon Diyos, nakakailanganin natin para tayo mabuhay ng maayos at matino. At kaya nagkakagay na, bakit tayo naman, yun nga bakit tayo nagkakaroon ng problema? Kasi dahil sa gawain ng tao, hindi gawa ng Panginoon yan. Kaya tayo nagkakaproblema dahil sa pakulangan din ng tamang pag-aalaga ng mga tao sa ginawa ng Panginoon. Kasama na yung taong gusto, pinapabayaan natin. Yung sarili mo ng kapwa, pinapabayaan mo. Kaya may masama at may mabuti. Pero hindi dahil nang mabuti sila, ay sila na yung susundan natin. Hindi gano'n. Tama yung sinasabi nila. Kung galing pa sa Biblia yung sinabi nila at yun yung sinasapamuhay nila, yun ang pinaka-importante. Okay. Salamat po, Elder Joey. Kaya tayo, hindi lang tayo tagasunod. Tayo ay ginawa niyang katiwala. Katiwala, pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Lahat dito sa lupa. Kaya nga binigyan nga tayo ng properties eh. Ha? Ari-arian. O, ano ang ari-arian mo? Yung iyong nasasakupan sa bahay mo, yung pamilya mo. Inaalagaan mo ba ang pamilya mo? Inaalagaan mo ba yung kapaligiran mo? O, di ba? Kaya, ang pagiging katiwala at pagiging tagasunod ni Kristo, may kasama po yan, responsibilidad. Okay? At pag tayo ay responsableng tao, tayo ay, mananagot sa Panginoon. Sisingilin tayo. Nung nabubuhay ka pa sa mundo, anong ginawa mo? Ikaw ba ay naging mabuting katiwala at mabuting Kristiyano? Ha? No, Kuya? So, salamat po, Kuya Fredo, sa maganda pong pagbabahagi natin ng ating lesson ngayong gabi. Salamat po. Okay na po. Yes, sa pangwakas na pag-aaral ay aking ipapasa sa magandang anak ni Ate Grace, si Chacha. Okay. Sige. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa magandang aral na binigay at tinuro niyo po sa amin ngayong gabi. Nagpapasalamat po kami sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Na ginamit niyo po si Kuya Fredo at amin pong pinagbulay-bulayan ngayong gabi. Sana po ito ay aming ma-spread ang mga lessons mula sa Biblia sa amin pong mga kaibigan, sa amin pong mga katrabaho at sa amin pong mga kakilala. Ingatan niyo po kami sa aming pag-uwi mamaya at salamat po sa mga biyaya na binibigay niyo sa amin at sa pag-iingat na binibigay niyo po sa amin. Ito lamang po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. Tayo po ay merong prayer request sa ating group chat, no, na isasama po natin sa ating general na pananalangin ngayong gabi.
So, Sister Joy, pwede pong pakibasa ang ating mga prayer request. Prayer request po ni Ate Lydia, prayers for Ate Maxi Lawson under observation sa Jose Reyes. Sino nag-ano? At Sister Lydia? Opo. Opo. Galing po kay Sister Lydia. Opo. Kasi nasulot sa ospital na ako. Yan lang po yung bisita natin yung linggo. Ay, yung matatanda. Hindi yun. Yung nasa report. So, yung nagkaroon siya ng colostrum. Oo. Ay, yung bisita natin na sa amin upuan. Sige po. Opo. Nasa hospital. Jose Reyes. Isama po natin sa ating panalangin. Yes. Ano pa, Sister Joy? Okay. Maxi Luzon. Maxima Luzon under observation sa Jose Reyes Memorial Hospital. Of course, atin din po ipanalangin ang mga kapatid natin may sakit. Si Elder Joey sa kanyang Parkinson's. Sana po ay talagang gumaling na siya, no, sa kanyang sakit. Sino pa po ang mga ipapanalangin? Si Ate Auring Pardo. Oo, no? Salamat sa Diyos. Nadalaw ng mga iba nating kapatid sa bahay. So, sa July po, sisikapin natin mapasyalan uli at madalaw si Sister Ate Auring. Meron pa po ba tayong ibang prayer concerns, Joy? VCS. Malapit na po ito. Kailan na nga ito, Joy? Sa next week. Next week na po. So, yung mga bata po natin ay maimbitahan natin na sana ay umattend. Halos isang linggo po itong pag-aaral ng mga bata. Okay? Kalalakihan. Yes, Ate Sandra. Kasama din natin sa panalangin ng ngayon. Yung sakit ko, yung balik yung pilit na makatawag yung pigilan. Ano po ang sakit niya, Ate Sandra? Mula nung na-stroke ako. Stroke. Mula yung asawa ko na-stroke ako. Baby ko ay 250 Umatay naman silang santo. Stroke ako, mild stroke. Kaya may time na hindi talaga siya magpigilan. Sana Pagaling kayo. Panalangin po natin yan. Meron pa po ba mga prayer request? Kuya? Isama rin natin po yung asawa ko si Gina Lendresin, Gina P. Desin. Ipanalangin natin na sana gumaling na sa kanilang sakit na lagnat, nanginginig si Gina Len at saka si Gina P. Kanyang bulutong. Ang lalaki ng mga bulutong niya sa mukha, buong katawan niya. Hanggang baba, sakto pa rin po sa baba, buong katawan. Hindi siya makaini sa inodoro. Kahit kanyang puwit, mayroon. Oo, hindi siya makano. Kaya ipanalangin natin na sana patuloy ng pagdating ng Panginoon. Ipuin sila ng Panginoon. Maraming salamat. Salamat po, no? Sa bagay, ang bulutong na yan, hindi man ako doktor, minsan lang naman nadating sa buhay ng tao yan. Pag nalagpasan mo na yan, hindi na inaulit. Minsan lang yan eh. Hindi na naulit yan. Isang beses lang nangyayari yan sa buhay ng tao. Okay, meron pa po ba na prayer concerns? Okay, ganito po ang gagawin natin, ano? Ang in charge po sa lahat ng mga may sakit,
Sister Joy, ikaw ang mananalangin sa lahat ng mga nabanggit na mga may karamdaman. Okay? Tapos, Sister Venus, ang ipapanalangin po ninyo ay sa mga bata sa BCS. Okay? Sa darating na June 17 to 22. Okay? Tapos naman po, hihilingin ko si Elder Flory. Kayo naman po, Elder Flory, ang mananalangin sa mga activities ng simbahan natin. No? Halimbawa po yung ating prayer meeting, yung ating Bible study, yung ating pong Sunday school sa mga bata, no? At yung pagbibisita natin, at itong yung prayer, yung Bible study outreach. Kasi po, tapos na yung tapos na yung Propetarius eh. So, bubuksan naman natin ngayon kay Kinateya. Sana natin Joy, si Teya, makausap natin si Teya para dito sa kanyang, street ito, sa Kinateya po. Pablo, na yung mga kapitbahay po ninyo, Ate Sandra, isang compound ay magkaroon po tayo doon ng Bible study. So, Ate Flory, pagpanalangin po yun. Okay? And then, Elder Joey, yung ating pong bansa, concern sa ating bansa, lalo na yung kaguluhan sa, West Philippine Sea, na hanggang ngayon, hindi matapos-tapos yung darat na yan. Pogo, at marami pang iba. And then, ako po ay wawakasan ko sa closing prayer. Okay? So, ang gagawin po natin sistema, kay Ate Flory, yung pong church concerns natin, BCS, Sunday School, prayer meeting, no? Yan po, church concerns. Yung sa Jose Reyes naman, yung mga may sakit, yung may sakit. Sino yun? Maxima, yung pinasa ko kanina. Walang binanggit si ate eh. May binanggit ba kung anong sakit? So we will pray in unison, in a group, pero i-voice out po natin ang ating panalangin, okay? Sa pamamagitan po. So ang unang mananalangin, Joy, and then susunod si Sister Venus, susundan ni Ate Flory, Elder Flory, susundan ni Elder Joey, at tatapusin ko po ang ating pananalangin, okay? Sige po. Meron pang idadagdag, Kuya Tomas? Wala na. UCM. Panalangin din natin ang sana madagdagan pa. Sige. Di total na naman ang concern mo, Kuya Tomas. After ni Sister Venus, ikaw naman, Brother Tomas, ang magnanalangin. And then, Elder Flory, Elder Joey, at tatapusin ko po. Safe travel saan sila pupunta? Baguio. Oh, wow. Kailan nang-alis din na pastor? Bukas. Halos isang linggo yata sila doon, tama ba? Isang linggo sila. Benguet pa. Mas malayo. Mas tok-tok pa yun ang bundok. Sige po, tayo po ay manahimik na at ilaan po natin ang ating oras ngayon sa grupong pananalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami ngayong gabi nito. Salamat sa aming mga narinig, Panginoon, sa iyong banal na salita. Dinadalangin po namin si Sister Maxie Yoson sa kanyang karamdaman. Naway pagalingin niyo po siya, Panginoon, at palakisin ng kanyang loob at tibayan. At iparamdam mo po sa kanya na hindi niyo po siya pinapabayaan at lagi po kayo nandyan sa kanyang Panginoon. Dinadalangin po namin si Sister Jeneline sa kanyang lagnat. Naway patuloy po ang kanyang paggaling at para patuloy ang kanilang paghahanap
at buhay sa kanilang pamilya. Dinadalangin din po namin ang aming kapatid na si Sister Jenna P. sa kanyang nararamdaman na bulutong. Naway hipuin mo po ang kanyang katawan, puso at ang kanyang nararamdaman na sana gumaling po siya at ilayo mo siya sa mga sakit na ilayo mo siya sa mga sakit, Panginoon. Ikaw po ang gumabay sa kanya. Dinadalangin din po namin sila Mami Ruth, Pastor Joshua sa kanilang safe travel short vacation sa Baguio. Naway samahan niyo po hanggang sa pagpunta at sa pagbalik nila po dito sa Maynila, Panginoon. Dinadalangin rin po namin ang aming mga kapatid, lahat ng may mga sakit na ito po ay gumaling sa iyong pangalan. Ikaw po ang magpanguna at iparamdam mo po sa kanila, Panginoon, na wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Taas-taasan namin Diyos. Sa panalangin ko po ang darating na BCS sa next week, Panginoon. Naway mabigyan ng kalakasan ng mga magtuturo, Panginoon. Ang iyong banal na Espiritu ang siyang mamuna sa kanila, Panginoon, upang sa ayos ang pagtuturo sa kabataan at ang mga kabataan, Panginoon, magkaroon ng kaalaman tungkol sa iyong salita, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, ang mga kabataan na nasa maayos silang pangatawan upang sa araw-araw na pagpunta nila dito sa church sa pag-aaral ng BCS, Panginoon, naging malakas sila, Panginoon, at maunawaan nila ang bawat salita na ituturo ng mga teacher, Panginoon. At ang kanilang mga magulang, Panginoon, na ay tulutan ang kanilang mga anak na sa araw-araw pagpunta dito sa simbahan, Panginoon. At ang mga mag-sponsor sa mga snack ng mga kabataan, Panginoon, na ito ay naragdagan pa, Panginoon, upang tuloy-tuloy ang pagtuturo ng mga salita o Panginoon sa mga kabataan. Ito, dalangin sa pangalan ng Jesus. Panginoon Diyos, sa langit, ang panalangin, Panginoon, ang aming kalalakihan, Panginoon, na sana nagdagdagan pa kami, Panginoon, sa aming pagsunod, Panginoon, sa mga dito lang sa inapitan dito sa dating at Panginoon, sana po ay namin ito sila para sa samahan, Panginoon. Ang lalo namin, Panginoon, ang aming Aurora para din na kanyang sakit ng Panginoon na sana ay ipuin mo kanyang katawan sa kanyang pangyarihan sa ngalan ng Kristo. Pagkain mo sa Panginoon sa kanyang pamilya at ang Panginoon. Salamat po, Diyos. Ang dalangin sa ngalan ng Kristo. Amen. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa inyo. Panginoon, sa aming pagtitipon ngayong gabi, Panginoon, niloob mo kami magkakapatid ay magkasama-sama. Una po, Panginoon, ay tinataas ko, Panginoon, ang gawain ng gabi ng panalangin. Ang
Ama, Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na magpatibay sa mga dumadalo dito at makapagsama pa po kami ng mga kapatid, Panginoon, sa aming gabi ng panalangin sapagkat amin pong nainahayag ang aming mga request, mga kahilingan, Panginoon, sa oras ng aming pagtitipong ito. Manaming Diyos, Ikaw nga po, Panginoon, ang magpatibay sa bawat isa sa amin na amin po isa puso, Panginoon, ang kahalagahan ng gabi ng panalangin at kami, Panginoon, ay patuloy na dumalo sa gawain ito. Itinadalangin din po namin, Panginoon, ang aming Bible study. Panginoon, nawa po, Panginoon, Ikaw po, Panginoon, ang sumama sa bawat isa sa amin at magkaroon po kami ng kasabikan na mag-aral ng iyong mga banal na salita sapagkat sa pag-aaral po namin, dito po kami lumalakas at nakakaramdam, nakakakuha ng pag-asa sa aming buhay sa araw-araw. Ama naming Diyos, dinadalangin din po namin, Panginoon, ang gawain ng Sunday School ng mga bata at matanda. Nawa po, Panginoon, Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na magpatatag sa gawain ito, ang mga teacher, Panginoon, sa adult and sa mga kabataan, Panginoon, na magbigay po sila ng panahon at ganoon din po ang mga attendee ng mga bata, ang mga magulang po nila, sila po ay payagan upang sila po, Panginoon, ay matuto ng iyong mga banal na salita at ganoon din po ang mga adult Sunday School. Idinadalangin ko rin po, Panginoon, ang mga outreach na darating, Panginoon. Sa Pablo, Panginoon, Ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng kasabikan, Panginoon, sa lahat ng mga taong aming iimbitahan, Panginoon, at ganoon din po sa mga magtuturo ng mga outreach, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng katalinuhan at kalakasan upang maisulong po ang gawain ito. Ito po ang aming tinataas sa pangalan ni Jesus na ito, Panginoon, ay magbigay, mabigyan ng katuparan. In Jesus' mighty name, Amen. Panginoon namin Diyos, kami po ay lumalapit muli sa gabi ito bilang bahagi po ng aming prayer meeting. At alam namin, Panginoon Diyos, na kami po ay inyong tutulungan sa aming kinakaharap na problema, hindi lamang sa amin dito sa maliit na lugar ng inyong bahay-sambahan sa Pasay, kundi sa buong kapuluan ng buong Pilipinas at sa mga kalapit na bansa. Lord God, alam namin ng sakit na ng kalimtingan ay sakit ng buong katawan, Lord God. At alam namin na ang lahat ng bagay na yan ay alam mong nangyayari at tinutunghayan mo, Lord God. Kaya panalangin namin, Lord God, na kami po ay bigyan nyo ng kaluwagan o katuparan na sana po ay mawala na po yung problema namin sa pambansang usapin ng mga pakikialam ng mga ng China sa aming mga pansariling teritoryo ng West Philippine Sea at maging mga pagpasok ng pogo dito sa bansang Pilipinas na halos yung aming pinagpupuhanan o kanilang pinagpupuhanan ang yaman ng Pilipinas sa halip na ang mga Pilipino ang nakikinabang dito ay pinakuha pa nila ang yaman na para sana sa mga Pilipino. Lord God, huwag po sana ipahintulot na nasakot nila ito at mangyari ang hindi mangyari na sakupin na talaga ito ng China at makapanghimasok sila sa aming kansagan. Kaya sana po ay matigil na ito
at ang magkaroon ng kapayapaan ang aming bansa, lalo na ang mga mamayang Pilipino, Lord God. Dinadalangin din po namin, Lord God, na sana po ay hindi na rin patuloy na maghirap ang mamayan, sana po ay magkaroon na ng tunay na makatao at maka-Diyos na mga programa ang aming pamahalaan, Lord God, upang hindi mawala ang tunay na pagpapatupad ng makatarungan na pagtitiyak na ang mga kabuhayan ng mamamayan ay hindi lalala tulad ng, Lord God, ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, mga gastusin sa bahay, ng kuryente, ng tubig, na napakatagal ng panahon pinaproblema at binibigyan ng solusyon pero ngayon ay hindi pa rin mabigyan ng solusyon, Lord God. Dahil sa maling mga pamamalakad, Lord God, na dapat sana nga ay nakaayon sa inyong banal na salita at hindi lamang dahil, Lord God, sa kanilang nais na mangyari at hindi ang nais na mangyari. Lord God, kami po ay dumudulog sa inyo at alam namin na ito ang hinihiling ng buong bayan. Hindi lang ng Pilipinas, kundi lahat ng mga tao sa buong mundo ang kapayapaan at paghahari ng iyong katuparan na sana ay magkaroon na ng pagkapantay-pantay ang lahat at mawala na ang pag-iwaniwalay at pag-iral ng hindi pantay na hatian sa yaman na iyong lilikha para sa lahat. Kaya po bahala sa amin, Lord God, at sana patuloy na kaming pagbabayan upang lahat ng aming gagawin ay naayon sa iyong magustuhan at plano para sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon. Amen. Manaming Diyos, sa pagwawakas ng aming gawain ito, kami po ay nagpapasalamat sa presensya ng bawat isa. Salamat, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, na hindi pa man namin nasasabi sa inyo ang aming mga hinaing sa buhay at mga kahiling ng Panginoon. Ito ay inyong nalalaman at batid na ninyo ang nasa aming mga puso at kaisipan. Salamat, Panginoon, sa presensya ng bawat isa sa aming pag-uwi, sa aming mga tahanan. Kayo na po ang Panginoon ang bahalang mag-iingat sa amin, sa po ng aming mga mahal sa buhay. Pakinggan mo, Panginoon, ang aming dalangin at maraming salamat sa inyong pagpapala. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ngayon ay dadako na sa pagkakaloob ng ating mamaya. Yes. Sige po, tayo po ay magkaloob. Asa na yung ating offering? Ating pong awitin ang salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus. Ako'y inibig mo at inilubos ang tanging alay ko sa iyo, aking Ina, ay buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makayanan, makapagdalo, mahalihiyas, ni gintong nilubog, ang tanging dalangin, o Diyos ay tanggapin, ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Maraming salamat po at magandang gabi po sa ating lahat. Thank you, Kuya Fredo, sa sharing mo ngayong gabi. Salamat po. Sa Sabado po, sa mga kababaihan,
meron tayong Hindi na kayo ang tawag dito.